May isang tao na ang ngalay Lazaro. Nakatira ito sa Betania kasama ang kanyang mga kapatid na si Maria at Marta. Si Maria ang nagbuhos ng pabango at nagpunas ng kanyang buhok sa mga paa ng Panginoon. Nagkasakit si Lazaro kaya nagpasabi siya kay Jesus. Kaya nagpasabi siya kay Jesus, ang magkapatid, Panginoon, ang kaibigan mong minamahal ay may sakit. Ngunit nang marinig ito ni Jesus ay sinabi niya, hindi, hindi magwawakas sa kamatayan ng sakit na ito. Nangyari ito upang maparangalan ng Diyos at sa pamamagitan nito'y maparangalan ang anak ng Diyos. Mahal ni Jesus ang magkakapatid na Marta, Maria at Lazaro. Gayon may pinaranas pa niya, ganun may pinaraan pa niya ang 2 araw matapos mabalita ang may sakit si Lazaro. Bago sinabi sa kanyang mga alagad, magbalik kayo sa Juda. Grabe sagot ng mga alagad. Hindi po ba't kamakailan lamang ay tinangka kayong batuhin ng mga Hudyo? Bakit kayo pupunta na naman doon? Sabi ni Jesus, hindi ba may 12 oras sa maghapon? Hindi natitisod ang lumalakad kung araw sapagkat nakikita niya ang ilaw ng sanlibutan ito. Natitisod ang lumalakad kung gabi sapagkat wala sa kanya ang ilaw. Idinugtong pa ni Jesus, natutulog ang kaibigan nating si Lazaro. Paroroon ako upang gisingin siya. Panginoon, kung gayon po'y gagaling siya, tugon ng mga alagad. Ang pagkamatay ni Lazaro ang tinutukoy ni Jesus, ngunit ang akala ng mga alagad ay karaniwang pagtulog ang tinutukoy niya. Dahil dito'y maliwanag na sinabi ni Jesus, patay na si Lazaro, ngunit dahil sa inyo, ako'y nagagalak na wala ako roon upang kayo'y nalalig sa akin. Tayo na puntahan natin siya. Verse 16. Si Tomas na tinatawag na kambal ay nagyaya sa kanyang mga kasama. Sumama tayo sa kanya kahit sa kamatayan. Verse 17. Pagdating ni Jesus, nalaman niyang 4 na araw nang nakalibing si Lazaro. May 3 kilometro ang layo sa Jerusalem ng Betania at marami sa mga Hudyo ang dumalaw kina Marta at Maria upang sila'y aliwin. Nang marinig ni Marta na dumarating si Jesus, sinalubong niya ito, ngunit si Maria ay naiwan sa bahay. Sinabi ni Marta, Panginoon, kung kayo po'y narito, hindi sana namatay ang aking kapatid. Ngunit nalalaman kong kahit ngayon ibibigay sa inyo ng Diyos ang anumang hingi ninyo sa Kanya. Ngunit mabubuhay ang inyong kapatid, wikan Jesus. Sumagot si Marta, nalalaman ko pong siya ay mabubuhay uli sa huling araw sa muling pagkabuhay. Sinabi naman ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay ang mananalig ang buhay ang ang nananalig sa akin kahit magkabuhay at ang buhay ang nananalig sa akin kahit mamatay ay muling mabubuhay. At sino mang nabubuhay at nananalig sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Pinaniniwalaan mo ba ito? Verse 27, Opo, Panginoon, sagot niya. Nananalig ako sa inyo, kayo po ang anak ng Diyos, ang Misaya na inaasahang maparito sa sanlibutan. Talon po tayo ng verse 43. Pagkasabi nito, sumigaw siya, Lazaro, lumabas ka. Lumabas nga si Lazaro. Napupuluputan ng
kayong panlabing ang kanyang mga kamay at paa, at nababalot ng panyo ang kanyang muka. Sinabi ni Jesus sa kanya, kalaganin niyo siya at nang makalaya. Amen. At ngayon po ay tawagin po natin ang ating pastor para sa kanyang pangunguna sa ating mensahe. Salamat, Leslie, sa pagbasa ng salita ng Diyos. Bago po ako magmensahe, gusto ko rin samantalin ng pagkakataon na pasalamat ulit sa Diyos. Halos sa magdadalawang buwan na rin na busy-busy sa loob ng bahay, sa pag-asikaso tulad ng nabanggit kong mga nakaraang linggo, ay talagang yung pag-repair, pag-aayos ng bahay ay napakalaking oras at lakas na ginugugol dahil sa mga kalat, mga gamit, pero unti-unti ay naayos. So, salamat sa physical na lakas at financial provision ng Panginoon. Thankful kami dahil unti-unti. May mga bagay pang kailangan tapusin, pero salamat sa Panginoon dahil unti-unti natatapos. So, praise God po sa kanyang kabutihan. Ang aking pong gamit ay cellphone pa rin. Nagtatry akong gumawa ng aking mensahe sa pamagitan ng cellphone. Nawa ay makita ninyo yung font size, yung mga nakasulat dito. Okay, nakikita na po ba ninyo? Opo, Pas. Pati? Meron na po ba? Yes, Pas. Okay. Sige po, salamat sa Diyos. At ngayon po ay ikatlong linggo ng Agosto. At ang ating pangkalahatang paksa o tema ay usapang pangpamilya o family matters. So, salamat po sa bawat linggo na may kanya-kanya tayong tema. Unang linggo ay giving o paglilingkod sa pamagitan ng pagbibigay. Isang malawak na usapin po yun. Pangalawa ay yung Christian living pagkat second Sunday. Pangatlo ay family matters. Pang-apat ay doktrina. At panglima ay pwedeng issue sa ating bansa o anumang paksa na pwede nating pag-usapan. Ngayon po ay ang ating teksto ay 1:11, talatang 1 hanggang 27, 43 hanggang 44. Yung ating tema ay sa gitna ng kagipitan. Ito po yung ating tema nating pag-usapan. Tayo po muna sandaling dumulog sa Diyos. Salamat po aming Ama, aming Diyos sa iyong biyaya at habag para sa amin. Ikaw ay Diyos na banal, karapat-dapat yung pasalamatan, papuriya. Samahan ninyo kami, Banal Espiritu, sa oras ito. At nawa po ay kayo po ang maluwalhati sa aming kalagitnaan. Sa matamis sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen. Para po sa ating panimula, si Jesus at ang kanyang malalapit at minamahal na mga kaibigan, ang magkakapatid na sina Marta, Maria at Lazaro. Subukan natin silang kilalanin at tingnan ang kanilang kalagayan at ano ang pwede nating matutunan sa naging karanasan nila kasama ng ating Panginoong Hesus sa mga panahong iyon. Unahin po natin si Maria. Si Maria, ayon sa verse 2,
binanggit dito, si Maria ang nagbuhos ng pabango sa paa ng Panginoon at pagkatapos ay pinunasan iyon ng kanyang buhok. So si Maria ay significant yung kanyang ginawang pagpunas ng kanyang buhok sa paa ng ating Panginoong Yesus at pagbuhos ng pabango. Makikita yan sa chapter 12 verses 1 to 8 sa susunod na kabanata ng 1. Significant yan kasi yung pagbuhos ng pabango ng alabastro o ng nardo at pagpunas ng buhok sa paa ni Jesus ay paghahanda para sa nalalapit na kamatayan ng ating Panginoong Yesus. Dahil sa mga panahon ito ay malapit nang ipako ang ating Panginoong Yesus, ilibing sa kanyang pagkamatay sa panahon na yun. So, significant yung ginawang pagbuhos ng pabango at pagpunas ng buhok ni Maria sa paa ng Panginoong Yesus. So, isa sa kapatid ni Lazaro at ni Marta. Tingnan naman natin si Marta. Si Marta ay minsan ay nag-imbita sa ating Panginoong Yesus at sa kanyang mga alagad na magkaroon ng munting salo-salo o munting meal fellowship. Kaya lang, sa pag-imbita ni Marta sa kanyang bahay, of course, nandoon si Maria, hindi nga lang binanggit si Lazaro nung panahon na yon. Sa Lucas chapter 10, verses 38 to 42. Pero si Marta ang nag-imbita at si Marta ay abalang-abala nung panahon na yon. Abalang-abala, naliligalig, at kulang ang kanyang katawan sa pag-aasikaso ng mga gawain sa kusina para sa paghahanda ng tinatawag na fellowship ng mga panahon na yon. Kaya lang, sabi ni Jesus, Marta, sobrang abala ka, sobrang busy ka naman. Ang mas importante yung ginawa ni Maria, na upo, nakinig, at natuto sa paanan ng Panginoon. So si Marta ay significant naman yung kanyang ginawa na pag-imbita kay Jesus. Kaya nga lang ay naging sobrang abala sa panahon na yon. Ito yung pagkakataon na na-meet ni Jesus ang magkapatid na Marta at Maria ayon sa Luke chapter 10 verses 30 to 42. Tingnan naman natin si Lazaro. Si Lazaro, ayon dito sa teksto, siya ay may sakit, nagkasakit, pagkatapos siya ay namatay, pero mula sa pagkakasakit, namatay, siya ay muling binuhay ni Kristo, ayon po sa tekstong ating binasa. So, hindi po binanggit kung anong uri ng sakit. Maring ang komento ng iba ay na-coma, comatose, hindi natin alam, pero yun ay isang komentaryo lamang. Pero ang malinaw, siya ay may sakit, siya ay namatay, at siya ay muling binuhay Kristo. So ito yung tatlong magkakapatid na malapit at minamahal ng ating Panginoon Yesus sa mga kapanahunan na yun. Si Marta, Maria, at si Lazaro. Mga kaibigan na itinuturing ng ating Panginoon Yesus na para na rin kapamilya niya. Miyembro ng kanyang sabihin na nating pamilya sa mga panahon na yun dahil sa kanilang closeness na tinatawag. Sa talatang 3, nagpasabi kay Jesus ang magkapatid na Marta at Maria ukol sa kalagayan ni Lazaro. So sabi dito sa talatang 3, Panginoon, ang minamahal ninyong kaibigan ay may sakit. So ito yung larawan ng pagmamalasakit at pamimigati para sa kanilang kapatid na si Lazaro. Subalit ito ay larawan din ng pag-asa na magbubuhat
sa kanilang kaibigang si Jesus. Pamimigati at pagmamalasakit sa isang kapatid. Napakagandang larawan, ano? Sa panahon ng kapigatian, ng sakit, yung magkakapatid o miyembro ng pamilya ay merong pagmamalasakitan at hindi natutuwa na may sakit yung miyembro ng pamilya, kundi namimigati para sa kanilang kapatid na si Lazaro. Magandang tingnan din na yung paglapit ni Marta at ni Maria kay Jesus ay larawan din ng pag-asa. Bakit? Kasi alam nila si Jesus ay Panginoon, tagapagligtas, at may kakayahang gumawa ng himala sa ayon sa kanilang pagkakilala kay Jesus. So kaya nagdudulot ito ng pag-asa sa magkapatid na ito para kay Lazaro. Ano ang naging tugon ng ating Panginoong Jesucristo ukol sa sakit ni Lazaro? At ano naman ang naging reaksyon ng mga disipulo sa kanilang narinig sa mga salaysay ng ating Panginoong Yesus? Tingnan po natin yung verses 5 to 16. Sabi dito, mahal ni Jesus ang magkakapatid na Marta, Maria at Lazaro. Dito pala sa verse 5, makikita natin yung closeness, yung malapit na ni Jesus, pagiging malapit ni Jesus. Sabi dito, mahal ni Jesus ang magkakapatid na Marta, Maria at Lazaro. Gayunman, nagpalipas pa siya doon ng 2 araw mula nang mabalitang may sakit si Lazaro. Pagkatapos nito, sinabi niya sa kanyang mga alagad, magbalik tayo sa Judea. Sumagot ang mga alagad, Rabbi o Rabbi, hindi po ba't kamakailan lamang ay pinagtangkaan kayong batuhin ng mga tao? Bakit pupunta na naman kayo doon? Sinabi ni Jesus, hindi ba't may 12 oras sa maghapon? Hindi matitisod ang lumalakad kung umaga sapagkat nakikita niya ang nagbibigay liwanag sa daigdig na ito. Subalit natitisod ang lumalakad kung gabi sapagkat wala na siyang liwanag. Idinugtong pa ni Jesus, natutulog ang kaibigan nating si Lazaro. Pupunta ako upang gisingin siya. Verse 12, Panginoon, kung natutulog lang po siya ay gagaling siya, sagot ng mga alagad. Ang ibig sabihin ni Jesus ay patay na si Lazaro. Ngunit ang akala ng mga alagad ay talagang natutulog lamang ito. Dahil dito'y tuwirang sinabi ni Jesus, patay na si Lazaro. Ngunit dahil sa inyo, ako'y nagagalak na wala ako roon. Nang sa gayon ay sumampalataya kayo sa akin. Tayo na, puntahan natin siya. Sinabi ni Tomas, na tinatawag na kambal, sa kanyang mga kasama, sumama tayo sa kanya nang mamatay tayong kasama niya. Ano ang naging tugon ng ating Panginoong Yesus? Una, nagpalipas muna siya ng 2 araw. Si Lazaro, Marta, at Maria ay nakatira sa Betania. Marahil si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nasa Betania din. Iba kasi yung Judea, Betania, kung saan nandoon yung magkakapatid. Pero siyempre, yung Betania ay malawak-lawak din. At sabi dito ay may 3 kilometro ang layo kung saan naroon si Jesus. So, 3 kilometers. Siguro, kung yung 3 kilometers mula dito sa Pilcoa hanggang siguro sa Don Antonio, ay hindi ko alam. Maring ganun ng kalayo. So, pwedeng lakarin. Kasi wala namang transportation ng panahon na yun. So, lakad lang. So, 3 kilometers mula sa lugar ni Jesus, papunta dun kay Lazaro.
tingnan natin, si Martha at si Maria ay nagpasugo ng messenger na sabi sa verse 4 o verse 3 na nagpasugo si Maria, Martha, ng mensahero na may sakit si Lazaro. Marahil, yung mensahero ay naglakbay papunta kay Jesus ng isang araw. At dumating kay Jesus, marahil si Lazaro ay patay na. So, tingnan natin yung mensaherong pinasugo ni Martha para kay Jesus, para i-inform si Jesus, ay naglakbay marahil ng isang araw at dumating kay Jesus, marahil ay patay na si Lazaro. Pagkatapos, si Jesus ay nagpalipas pa ng 2 araw. So, yung mensahero 1 day, plus si Jesus 2 days, bali 3 days na ang lumipas bago siya pumunta doon. Pero pagdating po sa verse 17, 18, pagdating ni Jesus, nalaman niyang 4 na araw nang nakalibing si Lazaro, may 3 kilometro lamang ang layo ng Jerusalem sa Betania. So, kung yung mensahero ay naglakbay ng isang araw, nagpalipas pa ng 2 araw si Jesus, tapos naglakbay si Jesus papunta sa Betania kay Lazaro para buhayin si Lazaro, ika 4 days na. So, yung computation natin, messenger 1 day, Jesus 2 days, then naglakbay si Jesus papunta kila Lazaro, another day, 4 days. So, at si Lazaro ay nakalibing na. Ngayon, may problema pa. Ang problema pa, si Jesus ay pupunta sa Judea. Babalik ulit sila sa Judea. Para saan? Para sila ay umati ng piyesta. Kasi malapit nang magpiyesta. Piyesta ng Paskwa. Okay? Sa Jerusalem. Eh sabi ng mga alagad, Panginoon, binantaan na kayo doon. Na binato kayo doon. Babatuin kayo doon. Tapos pupunta na naman kayo doon. Eh, delikado ang lugar. Sabi ng mga alagad. So, yun ang sabi ng mga alagad. Sa verse 7, pagkatapos ito, sinabi sa kanya ng mga alagad, magbalik kayo sa Judea. O magbalik tayo sa Judea. Verse 8, sumagot ang mga alagad, Rabbi, hindi po ba't kamakailan lamang ay pinagtangkaan kayong batuhin ng mga tao? Bakit pupunta na naman kayo doon? Sumagot si Jesus, sinabi ni Jesus, hindi ba't may 12 oras na sa maghapon? Ang sinasabi lang dito ay merong banta, may panganib na nakaabang sa pagbabalik ni Jesus sa Judea o sa Jerusalem, pero ayaw ng mga alagad dahil nga baka mapahamak na naman sila. Pero para kay Jesus ay kailangan ipagpatuloy yung misyon. Kailangan ipagpatuloy yung trabaho. Kailangan ay makapunta si Jesus sa Jerusalem kasi doon nakatakda siyang mamatay. Doon siyang nakatakdang ipako sa krus sa lugar ng Jerusalem. Pero bago siya ipako sa krus, kailangan muna siyang dumaan sa Betania kay Lazaro para ma-meet niya ang mga kaibigan niya at mabuhay na muli si Lazaro. So, ganun nga nangyari. So, dito, yung tugon ni Jesus, sinasagot lang natin yung response ni Jesus. Una, nagpalipas muna ng 2 araw. Pangatlo, o pangalawa, ay merong hadlang sa pagbabalik ni Jesus papuntang Jerusalem o Judea, merong mga pagbabanta na magaganap. Actually, pwedeng wag na siyang pumunta kay Lazaro, pero pwedeng dumiretso na siya sa Jerusalem, pero dahil mahal niyang magkakapatid, dumaan muna sa Betania. So, dito, yung mga alagad ay medyo nagwo-worried sa kanilang kalagayan. Baka delikado.
sa pananaw nila. Kaya nga pagdating naman sa verse 16, sinabi ni Tomas na tinatawag na kambal sa kanyang mga kasama, sumama tayo sa kanya nang mamatay tayong kasama niya. Para bang yung salita ni Tomas ay may pang-insulto dito eh. Halika, sumama na nga tayo kay Jesus, sa Panginoon natin, para pare-pareho tayong mamatay doon sa Jerusalem. Kasi may panganib doon. So parang ganun yung gustong sabihin dito. Anyway, ang gusto natin iparating dito ay hindi agad nagpunta si Jesus sa Betanya, kina Lazaro, para buhayin ang kanyang kaibigan, at balak niya rin pumunta sa Jerusalem para umati ng pista. So merong dalawang priority. Pero of course, nakita natin sa kwento, priority niya munang puntahan ang magkakapatid bago sa Jerusalem. Kaya lang, ay merong panganin na naghihintay doon. Tuloy po tayo. Ang sabi ni Jesus ganito, "This sickness is not unto death, but for the glory of God, so the Son of God may be glorified by it." Sabi dito sa verse 4, nang marinig ito ni Jesus, sinabi niya, hindi niya ikamamatay ang sakit na ito, nangyari iyon upang maparangalan ang Diyos, at sa pamagitan nito'y maparangalan ang anak ng Diyos. Ang sinasabi dito ni Jesus, hindi magtatapos kamatayan yung karanasan ni Lazaro. Meron at meron kasunod. Ano yung kasunod? Upang maparangalan ng Diyos at maparangalan ang anak ng Diyos. Ibig sabihin, yung pagkakasakit at pagkakamatay ni Lazaro, period na, hindi po doon, sabi ni Jesus. Hindi matatapos sa sakit at matatapos sa kamatayan yung karanasan ni Lazaro. Meron pang kasunod. Ano ang kasunod? Kaluwalhatian para sa Diyos Ama at karangalan para sa Diyos Anak na si Kristo. The sickness is not unto death, but for the glory of God, so the Son of God may be glorified by it. Pansinin po natin mahal na mahal ni Jesus sina Marta, Maria at Lazaro sa verse 5. Pero nagpalipas pa ng 2 araw at priority rin ni Jesus pumunta sa Jerusalem kasi doon nakatakda siyang mamatay. Pero dahil mahal niyang magkakapatid, pumunta sa Betanya. Ano ang gusto natin sabihin dito? Kahit na yung malalapit na kaibigan ni Jesus ay hindi po exempted sa kapigatian. Ang mga kaibigan ni Jesus na itinuturing niyang malalapit at parang isang miyembro ng pamilya ay hindi po exempted sa kapigatian even unto the point of death. Naranasan nila Marta, Maria ang mawalan ng kapatid na si Lazaro sa mga panahon na yun. Pero sabi ni Jesus, hindi doon matatapos. Merong kasunod. At ang kasunod nito ay dapat maluwalhati ang Diyos, dapat maparangalan ang anak ng Diyos. Tuloy po tayo. 4 days later, sabi sa 17 to 22, pagdating ni Jesus, nalaman niyang 4 na araw nang nakalibing si Lazaro. May 3 kilometro lamang ang layo ng Jerusalem sa Betanya, at maraming Hudyo ang dumalaw kina Marta at Maria upang makiramay sa pagkamatay ng kanilang kapatid. So ito yung explanation kanina. Yung messenger ay 1 day na nagsakbay, then 2 days na na-delay muna bago pumunta sa Betanya si Jesus. Then ika-4th day
nakalibing nasa sementeryo na si Lazaro, doon pa lamang dumating si Jesus. Sa verse 20, nang mabalitaan ni Martha na dumarating si Jesus, sinalubong niya ito. Ngunit si Maria na may naiwan sa bahay. 21. Sinabi ni Martha, Panginoon, kung narito po kayo, hindi sana namatay ang kapatid ko. Subalit alam kong kahit ngayon, ipagkakalob sa inyo ng Diyos ang anumang hingin ninyo sa Kanya. So si Martha ay dali-dali pumunta kay Jesus at sinabi yung kalagayan ng kanyang kapatid. Lord, Martha said to Jesus, if you had been here, my brother would not have died. Ulitin ko po, Lord, sabi ni Martha, if you had been here, my brother would not have died. Panginoon, kung nandito lang po kayo ng mga panahon na nagpasugo ako, nagpasabi ako sa isang mensahero, sana hindi namatay ang aking kapatid. Parang ganun lang, pinaparaphrase lang natin. Pero alam ni Jesus kung ano ang kanyang gagawin, kung bakit siya nagpa-delay ng 2 days. At ano ang response ni Jesus sa sinabi ni Martha, if you had been here, my brother would not have died. Ang sagot ni Jesus ay ganito. Jesus said to her, I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live even though they die. Ano sabi sa verse 27 and 28? Sumagot siya. Sa verse 25, ganito, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sino mang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay, ay muling mabubuhay. At sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin, ay hindi mamamatay kailanman. Naniniwala ka ba sa sinasabi ko? Sumagot siya, opo, Panginoon. Naniniwala po akong kayo ang Kristo, ang anak ng Diyos na inaasang darating sa sanlibutan. Ito po yung naging tugon. Maganda naman talagang napakaganda naman ang tugon ng ating Panginoon kay Martha. At maganda rin naman ang tugon ni Martha kay Jesus. At sabi ng Panginoong Jesus, I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live even though they die. Do you believe on this? Sabi ni Jesus. Opo, Panginoon, sabi ni Martha. So, nagkaroon po ng parang encouragement, words of encouragement mula sa ating Panginoong Jesus para kay Martha. Sa kabila ng 4 days na ang nakalipas, ay meron pong pag-asa na nakikita si Martha para sa kanyang kapatid. At yung pag-asa na yun, si Lazaro ay mabubuhay sa darating na panahon. Alam ni Martha, Lazaro ay mabubuhay sa mga panahon na yun. Tuloy po tayo. Ano ang itinuturo sa atin ngayon ng tekstong ito ukol sa ating Panginoong Jesucristo at sa kanyang malalapit na kaibigan? Ano ang pwede nating matutunan sa umagang ito? Sa karanasan ng ating Panginoong Jesus, sa karanasan ni Martha, Maria, at ni Lazaro, na pwede nating maging kalakasan, na pwede nating maging kaparaanan ng ating pagtugon sa panahon ng kapigatian. Sa gitna ng kapigatian sa pamilya, sa gitna ng kapigatian sa trabaho o kabuhayan, Kristiyano, ang buhay ba natin ay dumadaan sa matinding pagsubok? Sa gitna ng kapigatian, maging sa ating personal na kalagayan. Ano ang itinuturo ng tekstong ito? Ano ang sinasabi ng ating Panginoon
o nung marinig niya yung balita sa mensahero, hindi nagtapos sa sakit at hindi nagtapos sa kamatayan. Si Lazaro ay muling binuhay. Pero bakit maging yung mga malalapit kay Jesus? Bakit kaya yung mga taong malalapit sa Diyos, yung mga taong malalapit sa Panginoon, yung mga taong devoted, yung mga taong committed kay Christ, yung mga taong talagang nagbibigay ng kalambuhay kay Kristo, ay dumadaan sa kapigatian? Bakit? Kasi hindi po tayo exempted. No one is exempted sa kapigatian. Lahat po tayo ay dumadaan at dadaan sa kapigatian. Lahat tayo ay dumadaan sa problema. Lahat tayo ay dumadaan sa pagsubok. Kahit pa maging ang mga malalapit kay Jesus, yung kanyang mga kaibigan. At may pagkakataon sa buhay pa na nadidelay yung mga prayer requests, yung mga prayer items, hindi agad-agad sinasagot, o di kaya ay matagal ng panahon walang sagot ang Diyos. Parang tila napakahaba ng pigati. Parang tila napakahaba ng answer prayer ng Panginoon. Delay na delay ang sagot ng Diyos. Pero alam nyo, may purpose si God. Anong purpose ni God? Para makita natin ang kaluwalhatian ng Diyos sa gitna ng ating kapigatian at upang maparangalan ang Diyos. Dito po sa teksto, yung magkakapatid na itinuturing na tila pamilya na rin ni Jesus ay hindi po exempted sa kapigatian. Pero pinakita dito upang maluwalhati ang Diyos, upang maparangalan si Kristo. At ganoon nga nangyari. Maraming mga tao ang nanalig, nagpuri, nanampalataya. Maging sina Marta, Maria at si Lazaro. Nakita ng mga tao na sa gitna ng kagipitan ay pwedeng mahayag, pwedeng mag-glorify ang Diyos, pwedeng maparangalan si Kristo sa ating mga buhay. Diba? Minsan ang nakikita lang natin bakit kaya ganito? Puro nalang problema, puro nalang pagsubok. Minsan may pagkakataon sa buhay natin, hindi natin nakikita na ang Diyos ay pwede palang ma-reveal, pwede palang ma-declare yung glorification ng Diyos, yung kaluwalhatian ng Diyos sa gitna ng ating kapigatian. Magandang makita po natin yan. Kasi alam ng Diyos kung ano ang kanyang gagawin. Alam ng Panginoon kung ano ang kanyang plano. Alam ng Diyos kung kailan yung tamang panahon. Ang maganda lang dito, mas mainam na makita natin, ang Diyos pa rin ang dapat maluwalhati. Ang Diyos pa rin ang dapat maparangalan. Si Kristo pa rin ang dapat makita, mabigyan ng karangalan sa gitna ng kagipitan. Pangalawa, sa gitna ng kapigatian, upang matutunan nating manampalataya ng totoo kay Kristo. Sabi sa 14 and 15,
Sabi ni Jesus, ganito ang sabi niya, dahil dito'y tuwirang sinabi ni Jesus, patay na si Lazaro. Ngunit dahil sa inyo, ako'y nagagalak na wala ako roon. Nang sa gayon, ay sumampalataya kayo sa akin. Tayo na, puntahan natin siya. Sa gitna ng kagipitan, anong layunin? Upang matutunan nating manalig, upang matutunan nating magtiwala, manampalataya ng totoo kay Kristo. Alam nyo, sa totoo lang, pag tayo'y nasa gitna ng kaguluhan, ng kagipitan, may pagkakataon na doubtful tayo, may pagkakataon na nalilesen yung ating pagtitiwala. May pagkakataon na tayo ay naunahan ng anxiety, yung tinatawag na disturbances. May pagkakataon sa buhay natin na nagkukulang tayo ng pagtitiwala. So, itinuturo sa atin ng teksto na sa gitna ng kagipitan, kapigatian, merong pananampalataya na nais matutunan natin dito upang matutunan nating manampalataya ng totoo kay Kristo. Na sino ba si Jesus? Si Jesus, sabi niya dito, I am the resurrection and the life. Si Jesus ay totoo. Si Jesus ay Diyos na makapangyarihan. Si Jesus ay handang umalalay sa gitna ng kapigatian. Ang kailangan lang natin ay matutunan nating manampalataya ng totoo. Ano yung una nating lesson? Upang makita natin ang kaluwalhatian ng Diyos at mabigyan ng karangalan. Just imagine, nasa gitna ka ng laban ng buhay, pero ang intention ng Diyos ay to glorify Himself. Napakagandang layunin ng Diyos. At dapat lang na mag-glorify si God. Dapat lang na maluwalhati si Kristo. Pangalawa, ay para matuto tayo na manalig ng totoo kay Kristo. Sino nga ba si Jesus sa buhay natin? Pangatlo, sa gitna ng kapigatian, upang matutunan nating magmalasakit sa kapwa. Katulad ng pagmamalasakit ng Panginoong Jesucristo at nina Marta at Maria para kay Lazaro. Pagmamalasakit ni Marta at Maria sa kanilang kapatid. Pagmamalasakit sa pamilya. Pagmamalasakit sa kapwa. Mahirap po ang taong walang malasakit. Nagkihingalo na, namimigati na, at namatayan na, ay walang malasakit. Upang matutunan nating magmalasakit sa kapwa. Pagmamalasakit unang-una sa pamilya. So mahirap po na ang mga magulang, mga kapatid, o tayo mismo sa loob ng pamilya ay hindi nahayag yung pagmamalasakit. Yun po ay malaking bagay na hindi kaayaya sa Panginoon. Upang matutunan nating magmalasakit sa kapwa, sa pamilya, sa mga kapatiran, sa mga tao rin. Of course, siyempre, yung pagmamalasakit ay malawak din. Malawak na pamamaraan ng pagtulong. Pero ang lesson dito ay matutunan natin yung pagmamalasakit sa ating kapwa. Specifically sa ating pamilya. Dahil third Sunday ngayon, family matters tayo. Sa pagmamalasakit sa loob ng pamilya, sa mga kaibigan, katulad ng pagmamalasakit ng Panginoong Jesucristo at ni Marta at Maria para kay Lazaro. Ano po ang hamon sa atin, mga kapatid? Ang hamon sa atin, sa gitna ng kapigatian, nais ng Diyos, siya pa rin ang mabigyan natin ng karangalan. Ayaw ng Panginoon na tayo magreklamo o malugmok sa pag-aalala, kundi nais
ng Panginoon na makita natin na ang Diyos ay maluwalhati, na ang Diyos ay karapat-dapat parangalan, na si Kristo ay dapat kilalanin sa gitna ng ating kapigatian. Matutunan nating manampalataya, magtiwala, at matutunan din nating magmalasakit sa ating kapwa. Ito po yung aral na pwede nating matutunan sa linggong ito sa ating Family Matters. Tayo po yung manalangin. Salamat po aming Diyos sa paalala, sa iyong kabutihan, pamagitan ng magkakapatid na Marta, Maria at Lazaro, mga kaibigan, malalapit at minamahal na kaibigan ng aming Panginoong Yesus sa kapanahon na yon. Itinuturing na rin niyang pamilya. Panginoon, salamat po dahil sa gitna ng pagsubok, problema, pamilya, negosyo, trabaho, sarili, sa ministeryo, sa church, sa buhay Kristiyano, ay dapat na maluwalhati ka pa rin. At yun naman ang totoo, yun naman talagang dapat na mangyari sa buhay namin. Hindi yung aming pagko-complain lamang ang dapat makita. Hindi yung aming pagrereklamo o pagmamaktol. Kundi dapat makita ay ang iyong kaluwalhatian at karangalan. Tulungan niyo kaming kayo pa rin po, Panginoong Yesus, ang makita ng mga tao sa gitna ng pandemic na ito. Ang pagiging Kristiyano pa rin namin ang makita. Yung aming devoted Christian life ang makita ng mga tao. Yung aming dedikasyon ang makita. Dedikasyon namin sa inyo, Diyos, upang sa ganun maluwalhati ka, maparangalan ka. Tulungan po niyo kami manalig at magmalasakit sa kapwa. Ito po ang aming panalangin sa pangalan mo, Panginoong Yesus. Amen. Salamat po.